Magandang araw, ako si Tristan Nodalo mula rito sa Vancouver, Canada, nag-uulat para sa Newswatch Plus. Nanindigan ang Malacanang na hindi magpapapressure mula sa anumang grupo o sa mga nagsasagawa ng malawakang protesta. Kasunod yan ng pagsasampa ng Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Sa press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niyang dapat managot ang dapat managot lalo na't kung may paglabag sa batas. Samantala, sinagot din ng Palace official ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang estado ng kaso ng puganteng mambabatas sa si Zaldico, pati na ang mga opinyon o kritisismo na hindi naman tunay na ramdam ang upper middle income status ng Pilipinas. Umpisahan natin sa kasong kinakaharap ni Senator Marcoleta. Iginiit ng palasyo na ito ay may kaugnayan sa campaign donation na kanyang natanggap na labag ang halaga sa plunder laws. Ayon pa kay Castro, naniniwala ang gobyerno na hindi papayag ang Iglesia ni Cristo na magiging sagabal sa pagpapatupad ng batas. Tama po, hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. Sa usapin naman ng impeachment trial ni Duterte sa July 6 sa Lunes, sinabi ni Castro na bagamat may kanya-kanyang strategy ang prosecution at defense, ay mas makabubuti kung haharapin ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. At kung sa lawyer din naman at pag-uusapan at alam naman nila na yung kanilang kliyente ay walang kasalanan at malinis, mas magandang maipakita to sa buong mga kababayan natin at sa buong mundo na ang Vice Presidente ay malinis. Sa flood control naman, nilinaw ng Palace Press Officer na hindi nangangahulugang dismiss na ang kaso ng puganteng mambabatas na si Zaldico matapos i-archive ng Sandigan Bayan ang kaso ng mambabatas dahil ilang buwan na rin siyang hindi natatagpuan. Po natin, siya po mismo ay may kaso at siya ay may pending warrant of arrest. Totoo po na procedural ito. Kasi parang nakita ko, nabalitaan ko na dinismiss na daw yung kaso ni Zaldico. Hindi po yan totoo. Pumalag naman ang palasyo sa kritisismo ng ilang grupo na walang epekto ang upper middle income status ng Pilipinas. Sinabi kasi ng think tank na Ibon Foundation na hindi ramdam ang totoong epekto ng upper middle income economy, lalo na't marami pa ring mga Pilipino ang nagugutom at naghihirap. Na tayo po ay nagsusumikap na gumanda ang ekonomiya. Mas siguro, gaganda pa to kung walang mga obstructionist na ang purpose lamang ay manira at sirain ang Pangulo at ang administrasyon. Samantala, nakaranas naman si Castro ng verbal attack mula sa isang grupo ng mga Pilipino habang nagsasagawa siya ng shoot sa isang video content sa Vancouver. Ayon kay Castro, nilapitan sila ng grupo at pilit na pinagre-resign si Pangulong Marcos. Hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. Samantala, nagsagawa naman ng back-to-back meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Canadian business leaders at humarap siya sa Filipino community dito sa Canada. May higit 1 milyong Filipino-Canadian ang naninirahan at nagtatrabaho dito sa Canada. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus, Vancouver, Canada.